Tumawag si Zephyr kay Mr. Jomar bandang tanghali. May ipinapabili ito sa kanya sa mall, yung paboritong cake ni Sarah. Strawberry cake yon, bili ni Zephyr sa kanya. Masusunod sir, ipagbibilin ko lang mga bata sa mga kasambahay ni na madam, sagot niya. Lumapit siya sa mga bata upang magpaalam. Young master, Levi, aalis muna si Uncle Jomar. Maging mabait kayo sa magbabantay sa inyo. May inuutos lang sa akin ng daddy mo. Sige po Uncle Jomar, mag-iingat kayo. Baka makita niyo ang bruha, bilin ni Lloyd sa kanya. Sinong bruha? Tanong ni Levi na bahagyang naguguluhan. Basta, ituturo ko na lang siya sa iyo mamaya. Nakangiting sabi ni Lloyd sa kainayang tumakbong mga bata palayo. Nailing niya itong pinanood. Marahil masayang-masaya ang sir niya ngayong nagkabalikan na sila ng asawa niya at may isa pang cute na anak. Tumalikod siya at nagtungo sa kusina upang hanapin ang isang kasambahay at ibili ng mga bata. Paglabas niya agad siyang sumakay sa kanyang sasakyan at pinaandar iyon. Binaybay niya ang kahabaan ng kalsada nang sa hindi kalayuan. Napansin niya isang babaeng naglalakad. May kalayuan pa yun sa mall. Ang bruha! Binaba niyang bintana at agad na binati ang babae. Bakit naglalakad ang bruha? Miss Sandara, bakit ka naglalakad? Malamang hindi ako nakasakay kaya naglalakad ako. Pagsusupladan nito sa kanya. Nais mo bang sumabay sa akin? Tanong niya sa babae. Ayoko nga, baka magkautang na loob pa ako sa'yo. Nakasimangot nitong sagot. Sa kabahagyang lumingon sa likod. Napansin ni Mr. Jomar na inayos ng driver ang sasakyan ng babaeng supladang ito. Nasiraan pala ang sinasakyan. Kaya napilitan tong maglakad na lamang. Mukhang hindi kinaya na sasakyan mo. Ang bigat ng ugali mo pangaasar niya sa babae. Masyado na bang mabigat ang dinadala ng dibdib mo? Napatingin si Sandara sa kanyang dibdib. May kalusugan yon saka siya naningkit ang mga matang nilingon ng lalaki. Hoy, napakabastos mo naman para pagsalitaan ako ng ganyan. Nagulat si Mr. Jomar sa inarte nito. Ibang dibdib ang tinutukoy niya, subalit ang babae literal na madumi ang pag-iisip. Agad siyang napangisi, saka ito pinagsabihan. Madami na ako nakitang ganyan, mas malalaki pa. Saka hindi sila mga payat na parang laging gutom. Pwede ba, kung wala kang sasabihing maganda sa akin, manahimik ka na lang? Naiinis na sabi ni Sandara. Para kang puwet ng manok na putak ng putak ha? Ngayon ko lang nalaman na puwet pala ng manok ang pumuputak, hindi pa lang kanilang bibig at tuka. Ang galing mo naman, saan ka nakita ng ganyang klaseng manok? Bibili ako. Talagang nasa mood siyang asarin ng babae. Nakakatawa tong magalit, ibang-iba kay Sarah. Buwisit ka, namumula sa galit ang babae. Umalis ka na nga. Kung wala kang magawa sa buhay mo, magpakamatay ka na lang. Magpakamatay? Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Bruha, Miss Sandara, baka maraming umiyak kapag nagpakamatay ako. Isa pa, sino bang masamang ugali sa ating dalawa? Dapat siya ang nawawala sa mundo. Dali-daling pinaharurot ni Mr. Jomar ang kanyang sasakyan pagkasabi noon. Dahil dumampot ng malaking brakes, si Sandara takmang ibabato sa sasakyan. Hayop na to, takot naman pala. Napangisi si Sandara matapos ibaba ang brakes na hawak niya. Maya-maya pa, lumapit na ang sasakyan sa kanya na minamaneho ng driver. Miss, okay na po. Pasensya na kayo at natagalan. Paumanhin ng driver sa kanya. May magagawa pa ba ako? Nakasimangot na sagot niya saka sumakay sa kotse. Sa mall siya magpapalipas ng oras dahil masama ang kanyang loob. Hindi pa rin niya matanggap na napagalitan siya ng mommy niya ngayong umaga. Tandang-tanda pa niya ang sinabi nito kaya napagdesisyonan niyang umalis na muna at hindi pumasok sa opisina. Sandara, magbago ka na. Paano ka makakahanap ng matinong lalaki? Kung hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili, huwag mong pag-interesan ang asawa ng pamangkin mo. Magkaroon ka naman ng delikadesa. Bigyan mo naman ako ng kahihiyan. Ano na lang ang iisipin ng iba? Hindi kita napalaki ng maayos. Kung gusto mong matiwasay tayo magsama gaya ng dati, umayos ka. Mommy, pangangatwiran niya. Nagulo lang naman tayo nang dumating si Sarah dito. Masaya naman tayo noon. Anong ibig mo sabihin? Tanong ng matanda sa kanya. Si Sarah ang gumulo sa relasyon natin, Mommy. Pero apo ko siya, totoong apo. Totoong kadugo. Anong nais mong gawin ko sa anak ng aking anak? Itapon ko sila ng anak niya para sa'yo? Hindi mangyayari yon kahit na kailan. Bakit mas pinaboran niyo ako bilang head na pinamumunuan ni Sarah kung hindi ako mas matimbang sa inyo?
balungtot na pangatwiran ni Sandara. Nanlumong itsura ng matanda, tinaboy siya nito. Lumabas ka na muna, huwag ka na muna magpapakita sa akin. Nasasaktan akong isipin na parang hindi kita nagabayan ng maayos. Hindi ko malang nabigyan ng hustisyang pag-aampon ko sa'yo. Yun ang huling narinig niya mula sa kanyang mommy. Kaya laglag ang balikat niya nang lumabas siya mula sa kwarto nito. Subalit hindi niya akalain na may isang diablo na magpapakulo ng kanyang dugo. Ang lalaking yon. Nakakainis ang Mr. Jomar na yon. Akala naman kagapuhan. Nakasimangot siya hanggang marating nilang mall kung saan magpapalipas siya ng oras para mag-shopping. Sa opisina ni Sarah, congrats mahal, lumapit sa kanya si Zephyr. Saka niyakap ang kanyang bewang. Napakagaling mo talaga. Huwag kang mag-alala, susuportahan kita sa mga plano mong gawin. Aalalayan kita sa pagpapatakbo ng kumpanya. Maraming salamat asawa ko, kahit na abala ka, nakukuha mo pa rin akong alalahanin. Yumakap siya sa leg ni Zephyr. Alam kong lagi kang naririyan para sa akin. Nang malaman ni Zephyr na ipinasa na pala ni Milagros ang pamamahala ng kumpanya kay Sarah, nagmamadali siyang bumalik sa Amerika para personal na batiin ang kanyang asawa. Tinawagan niya ito at nabalitaan ang isang malaking responsibilidad ay nakapatong na sa babae. Dapat may assistant ka. Nakangiti sabi niya dito. Si Susa ang assistant ko. Malaki na naman si Lloyd at mukhang wala ng panganib kaya naisipan kong ibalik na siya sa kumpanya. Nakangiting tugon ni Sarah sa kanya habang hinahaplos ang mukha niya. Parang may nais kang ipahiwatig sa pamamagitan ng iyong mainit na palad. Malambing na sabi ni Zephyr sa kanya. Anong nais iparating ng mahiwagang kamay na yan? Parang napaso si Sarah, agad siyang namula at binaba ang kanyang kamay. Ikaw talaga, alam na alam mo kung paano ako mapapahiya. Bakit kasi nahihiya ka pa? Dalawa lang naman tayo dito. Saka hinalikan ni Zephyr si Sarah sa labi. Madiin yon. May pagkasabik, bahagyang nanulak si Sarah. Tumigil ka na, alam ko na mga ganyang klase ng halik. Hindi maaring gawin sa opisina ko yan, sabi niya sa lalaki. Anong tawag mo doon? Tinuro ni Zephyr ang isang kwarto sa bandang kanan. Hindi ba pahingahan yon? Bakit? Bakit hindi tayo? Saway ni Sarah saka kumalas kay Zephyr. Tigilan mo nga ako. Inaatake ka na naman ng kaunuhan mo. Mahal, muling yumakap si Zephyr sa kanya, buhat sa likod. Ipinatong ang baba nito sa kanyang balikat. Masisisi mo ba ako kung miss na kita? Sa mga video call natin, madalas napaka-sexy na ang damit mo. Tapos inaakit ako ng iyong mga mata, tinutokso ko ng iyong mga labi. Talagang matindi ang pagtitiis ko. Baka tiis-tiis kunwari pero nagpapagapang ka sa babae ha? Nakasimangot ngunit nagbibiro siya. Babae na naman, napatayo na tuwid si Zephyr. Nagsiselos ka ba sa imaginary na babae ko na ikaw ang gumagawa? Humarap si Sarah sa kamatamang tinitigan ng lalaki. Hindi naman, pero kapag nalaman ko na ikaw ay nambababae, alam mo na. Ginawa niyang gunting ang kanyang daliri sa kaumarte na may ginugupit. Biglang napabunghalit ng tawa si Zephyr sabay hawak sa kanyang pantalon. Nais mo bang mawalan ka ng kaligayahan? Hindi bali nang mawalan, ang mahalaga walang makikinabang na iba. Nakangising sagot niya dito. Alam mo ikaw, nagiging brutal ka na. Malambing ulit ang tinig ni Zephyr. Saka siya'y nakay palakad. Hindi niya masyadong pinapansin ang ginagawa ng lalaki sa sumunod dito. Pero natigilan siya nang tumigil sila sa pinto ng kwarto. Anong gagawin natin dyan? Nakakunot ang noon na tanong niya dito. Pagbibigyan kita sa gusto mo, tugon ni Zephyr habang hinuhubad ang coat. Ha? Gusto ko? Wala naman akong gusto nagtatakang tanong niya sa kabahagyang kinunutan ng noon ng lalaki. Wala akong sinasabi no? Bilang lalaki at bilang asawa mo, ramdam kong paghahangad mo na ang kining kita. Kaya kahit napagod ako, maaari naman kitang pagbigyan. Nakangising sagot ni Zephyr habang hinahalikan ng kanyang balikat at inalis ang kanyang coat. Teka, awat niya sa lalaki. Hindi ko naman sinabi sa'yo na gusto ko Hindi mo na kailangang i-voice out pa yon. Ramdam ko kung anong nararamdaman mo. Huwag kang mag-alala, narito lang ang maganda kong katawan para suplayan ka ng kaligayahan. Saka kinagat nito ang kanyang punong tenga, namula siya at bahagyang nanindig ang kanyang mga balahibo. Hindi niya nais na biguin ang lalaki, subalit parang ayaw niyang gawin ito sa opisina. Saglit lang, sabay tulak niya dito. Bakit? Nakakunot ang noon ni Zephyr habang inaalis ang botones ng kanyang suot. Parang nakakahiya na gawin to dito. Hindi ba? Nabubulol niya sabi. Hindi no,
Opisina mo na to at ikaw ang may karapatan dito. Bilang asawa mo, handa akong pagsilbihan at sambahin ka. Ginagawa nga natin to sa kotse kapag agad niyang tinakpan ng bibig ng lalaki. Hoy, anong pinagsasabi mo? Huwag kang maingay. Saway niya dito. Parang napakadaldal mo na nitong mga nakaraang buwan. Sa'yo lang naman ako ganito. Malambing na tugon nito. Tama, si Zephyr sa kanya lang nagpapakita ng totoong ugali nito at napaka-corny nitong magsalita. Sa huli ito pa rin ang nagwagi. Ang sinasabi nitong pagbibinyag sa kwarto ay ginawa nila. Ang request lang niya sa lalaki huwag masyadong matagal. Isang round lang ang binigay niya dito para lang hindi ito magtampo. Eksaktong 2:00, nagbibihis na silang dalawa na parang walang nangyari. Saka magkasamang lumabas ng kwarto na nagtatawanan. Biglang tumunog ang cellphone ni Zephyr. Si Mr. Jomar yon. O, nabili mo ba? Tanong niya sa lalaki. Sir, nagkaroon ng konting problema. Hahanap na lang ako sa ibang tindahan ng cake. Bakit? Nangunot ang noon ni Zephyr. Ang mga gatla doon ay malalim at ilang guhit. Sir, pasensya na. May bruha. May babaeng umubos ng cake dito sa mall. Maaari po siguro ako maghanap sa labas. Paliwanag ni Mr. Jomar habang tinitingnan ng masama si Sandara. Nangumunguya ng bubblegum at bibit ng 4 na box ng strawberry cake. Nakangisi ito sa kanya na halatang nang-aasar. Sige, okay lang, huwag ka nang bumili. Ako na lang ang bibili mamaya bago kami umuwi. Balikan mo na lang ang mga bata sa bahay o kaya mamasyal ka na muna't mag-relax. Alam kong pagod ka na rin. Bili ni Zephyr sa kanya. Okay po sir, salamat. Tugon niya saka pinatay ang phone. Nakatitig pa rin siya sa babaeng may bitbit na box. Bakit kasing bagal-bagal mo? Wala ka tuloy na abutan, sabi ni Sandara sa may taas ng mga box. Nang makita niyang pupunta sa cake shop si Mr. Jomar, inunahan niya na ito habang tinuturo nitong strawberry cake. Saka binili niya yung lahat. Akala siguro na lalaking to, hindi niya kakayanin gumanti sa pang-aasar nito sa kanya kanina. Bumuntong hininga si Mr. Jomar saka naglakad papalayo. Hindi pa tapos si Sandara sa pangiinis dito, kaya sinundan niya ito ng sinundan. Ano, wala kang nabili no? Paano yan? Magagalit sa yung boss mo. Sabay tatalak niya. Bruha, Sandara, aalisin ko na lang ang pagtawag ng miss sa'yo. Total naman ng mga bata sa bahay, tinatawag ka rin sa una mong pangalan. Hindi ko akalaing ganyang kakagarapal na tao. Akala ko'y may natitira ka pang kabutihan sa puso mo. Pero kung ano palang nilaki ng dibdib mo, siyang ikinaliit ng utak mo. Saka seryosong naglakad si Mr. Jomar papalayo. Nanindig ang balahibo ni Sandara sa galit. Wala pang lalaking bumastos sa kanya ng ganito. Well, maliban kay Zephyr na ibinalya siya ng ilang ulit. Pero ang mababang uri ng tao gaya nito, walang maaring magsalita ng ganito sa kanya na hindi niya kauri. Hoy, bastos kang talaga. Galit na galit siya habang malalaki ang hakbang na sinusundan ang lalaki. Makapal talagang mukha mo para pagsalitaan ako ng ganyan. Tumigil ka na. Habang may pasensya pa ako sa'yo, mababang tono nito sabalit hindi mo lang siya sinulyapan. Dahil lang sa cake, sasabihin mo na ako ng ganyan? Napaka-ungentleman mo naman. Alam mo ngayon ko lang napagtanto kung bakit walang lalaking nagkakagusto sa'yo. Hindi na nakatiis si Mr. Jomar sa pagbubunganga ni Sandara. Iskandalosa ka, wala kang manners, walang breeding. Yang suot mo, damit pa ba yan? Ano ka, nagbebenta ng balat? Yang dibdib mo na lang at yung mga butas ng ano mo ang may takip. Hindi ka aya-ayang tignan. Desperada ka makahanap ng lalaki. Ano namang pakialam mo sa suot ko, aber? Nakapamewang na sagot ni Sandara. Wala nga naman, kaya lubayan mo ko. Tumalikod ulit si Mr. Jomar sa kanya. Hindi siya papayag na makalayo ito ganun ng ganun na lang. Anong karapatan nitong questionin, pati na ang suot niya? Kung si Zephyr sana to, kikiligin siya kaso hindi eh. Sandali nga, ano bang kinagagalit mo sa suot ko ha? Para sabihin ko sa'yo, madaming lalaking gusto ng ganitong suot ng mga babae. Bakla ka ata eh, parang nagkamali siya sa huling sinabi niya. Kita niya kung paano nagsalubong ang kilay ng lalaki, saka siya tinanong. Talaga ba? Halos lahat ng naruroon ay sabay-sabay na nagtakip ng kanilang mga pag-aari. Madaming tao sa men's room, doon lang siya napagtanto na talagang plano siyang ipahiya ng lalaki. Dinala siya nito sa CR ng mga boys. Ang yabang-yabang niya pa sa pagkumpronta dito, natameme siyang bigla. Bigla ang pagkalat ng kanyang dugo sa kanyang katawan patungo sa kanyang muka. Hindi niya akalain sa buong buhay niya na mapapahiya siya ng ganito. Nilibot niyang kanyang paningin sa mga nagtatakang tao na naroroon. Saka siya napalunok ng laway at nanalangin na sana
Ma-flash na lang siya kasama ng mga tae sa bowl. Si Mr. Jomar ay nakangising nakatingin kay Sandara. Kitang-kita niya kung paano ito namula. Pagtingin nito sa kanya, nagsalita siya ng walang boses at nag-sign sa kamay ng loser. Agad tumakbo palabas ng banyong babae na wala man lang iniwan na kahit na anong salita. Ang tapang nun na, babae ba yun? Tanong nung isa niyang kasabay sa banyo. Parang babae ata, natatawa niyang sagot. Sayang, maganda sana, kaso mukhang bold star. Oo nga, sa kabungangera, red flag. Natatawa ang mga naruroon sa insidenteng yun. Kahit siya, hindi niya maiwasang mapatawa. Subalit, sa hindi inaasahang pagkakataon. Paglabas niya ng banyo, naruroon ang babae sa gilid na parang hinihintay siya. Agad siyang tumakbo palayo. Nagmamadali siyang naglalakad na makabungguan niyang isang babae na laglag ang daladala nito. Kaya kagad niya itong tinulungan. Sorry miss, dinampot niyang mga dala nito, isa itong puting uri ng babae. Ang mga foreigners ay literal na mga liberated. Okay lang, ngumiti ang babae sa kainipit ang buhok sa likod ng tenga. Nasaktan ka ba? Agad siyang umiling. Hindi naman. Pasensya ka na, nagmamadali kasi ako. Bakit ka naman nagmamadali? Mukhang nasa mood na makipagkwentuhan ng babae. By the way, ako si Natasha, ikaw? Ako si Jomar. Inabot niya ang kamay ni nilahad ng babae sa kanya, malambot yon. Parang normal na shake hands lang nang nangyari. Sanay na siya sa mga ganitong uri ng babae. Sa dami ng lugar na napupuntahan nila ng kanyang boss, hindi lang iisang babae nagpakita ng interes sa kanya. Ang kanyang matangkad na figura at maamong mukha na parang lagi lang nasa ilalim ng sikat ng araw kapag tumitingin ay talagang nakakaakit. Marami nang nag-aakala na siya'y kapatid ni Zephyr, mataas ang kanyang pinag-aralan at dahil naging mabuti sa kanyang pamilya ni Zephyr, mas pinili niya samahan ng lalaki. Matagal na siyang assistant nito at hindi naman siya nagsisisi. Mabuti to sa kanya. Kumain ka na ba? Wanna join me? Hindi pa kasi ako nagla-lunch. Anyaya ni Natalie sa kanya. By the way, treat ko naman, may kasama ka ba? Ang mga babae dito ay marunong magbigay ng hint sa isang lalaki na gusto nila to. Wala naman. Hindi na siya nakapagsalita sa isang sigaw na yon. Uncle, tawag nito sa kanya, dahan-dahan niyang nilingon ang bruhang babae. Napakending-kending na lumalapit sa kanila. Biglang dating na realisasyon sa isip niya, kinakabahan siya maaaring labas ng bunganga ng babaeng to. Uncle, bakit mo naman ako iniwan? Sabi mo, tatai ka lang eh. May tubig ba sa loob? Humawak pa si Sandara sa braso ni Mr. Jomar. Who is she? Nakangiting tanong ni Natasha sa lalaki. Ikaw, who are you? Balik tanong niya dito. Ako si Natasha, nakangiting babae sa kanya habang hinagot siya ng tingin. Mukhang inuuri ako ng babaeng to bulong niya sa kanyang sarili. Hi, ako nga pala si Sandara. Hinigpitan pa niyang hawak sa braso ng lalaki. Uncle, iniwan mo ko. Itong mga cake na dala ko, hindi mo man lang ako tinulungan. Yun pala, nandito ka lang. Nais mo bang isumbong kita sa mami ko? Mommy? Kumunot ang noon ni Mr. Jomar sa katinignan siya ng masama. Si mommy, hindi ba? Stepdad kita? Nakalimutan mo ba kagad? Hay nako, kaya ka pinapabantayan ni mom sa akin eh. Pagkakita mo ng ibang babae, nagkakaganyan ka. Malungkot ang kanyang tinig. Matapos sabihin yon. Uncle, hindi ko akalaing magagawa mo to sa mommy ko. Anong klase kang asawa? Nagumpisa nang umiyak si Sandara. Jomar, I didn't know na may asawa ka na pala. Napapailing si Natalie at halatang dismaya. Sorry, hindi ko alam. Akala ko kasi wala siyang kasama. Sandarang pangalan ko, pagtatama niya sa babae. Salamat naman at naunawaan mong nararamdaman ng mami ko. Natasha, hahabulin sana ni Mr. Jomar ang babae. Ngunit napigilan niyang braso ng lalaki. Ang masamang tingin nito ay halos patay na siya, labis-labis ang galit na naramdaman ng lalaki. Magpasalamat ka na lang sa akin, sabi niya sa lalaki. Si Natasha Abraham ay kilalang whore, mahirap magtiwala sa kanya. Baka pag nagtali kayo mag-video pa siya. Kikikilan ka niyan, maniwala ka sa akin. Paano mo naman nasasabi yan? Mukha siyang mabait at inosente. Inis na inalis ni Jomar ang kamay ni Sandara sa kanyang braso. Hindi lahat na nakikita ng mata mo ay totoo. Siguro madalas ka ng maloko ng babae. Sa bagay ang itsura mong parang tanghahin. Hindi malabong ganun ngang nangyayari sa'yo, sagot ni Sandara. Kita mo may bago kagad siyang kausap na lalaki. Napalingon si Mr. Jomar kay Natasha, tama nga, may iba na itong kinakausap na parang hindi man lang ito lumapit sa kanya kanina. Ganyan dito sa Amerika, kaya kung makati ka, magkakasakit ka.
Nakangusong sagot ni Sandara. Bakit, ganyan ka ba? Tanong ni Mr. Jomar sa kanya. Nag-uumpisa na naman itong mga asar. Wala kang utang na loob. Nilayo na kita sa babaeng yun. Nagkaroon ka pa ng gana na tanungin ako ng ganyan. Adik ka ba? Inis na sagot niya sa lalaking antipatiko. Biglang kumalam ang kanyang sikmura. Nagkatingin na sila ni Mr. Jomar. Nagsasalita sanang lalaki. Subalit ganun din ang nangyari sa kanya. Kumalam din ang kanyang tiyan. Para silang binuhusan ng tubig at parehong napalingon sa magkabilang parte ng mall. Nauna naglakad ang lalaki palayo. Naiwan si Sandara sa gitna ng daanan. Napaka-ungentleman talaga. Inis niyang sambit sa sarili. Hoy, iiwanan mo talaga ako? Ayaw naman talaga kitang kasama. Hindi man lang siya nilingon nito na tuloy-tuloy sa paglalakad. Nakakagigil ka? Inis sa sigaw ni Sandara. Bakla! Halos ilang hakbang lang binilang at nasarapan na niyang muling lalaki sabay takip sa bibig niya. Napakaingay mo. Bulong nito sa kanya. Ang mainit nitong hiningay tumama sa kanyang tenga at balikat. Ano nangyayari sa akin? Bulong niya sa sarili. Sa kanya nabitawan ng mga box ng cake. Anong ginagawa mo? Sabay layo ni Sandara sa lalaki na sa likuran niya. Ang kanyang mga balahiboy talagang nanindig. Hindi niya akalaing may makakapagpakilabot sa kanya. Isa-isang babaeng walang takot at kung hindi pa dahil sa pananakit ni Zephyr, hindi siya makakaramdam na matinding kaba. Pero ang taong ito, pinaglugso ng maigi ang kanyang puso. Hindi niya makayanan ang pagkabok ng kanyang dibdib. Ang box ng cake ay natapakan na niya at nadurog. Sa pagkakataong iyon, parang sila lamang ang naruroon na binabagsakan ng mga bulaklak na nalaglag mula sa puno. Parang Korean dramang atake at ang lahat sa paligid ay slow-mo. Hindi niya namalayan ang paglapit ng lalaki sa kanya. Titig na titig ito. Sabay hawak sa kanyang ulo at kinabig siya palapit sa labing ito. Sa isang iglap, nagdikit ang kanilang mga labi. Ang panghihina na yun ay dampi lamang, subalit nagbigay ng init sa kanyang katawan. Ang unang lalaking inalalayan niya ng halik, isa siyang ambisyosang babae, kaya hindi siya basta nakikipaglapit sa mga low class. Si Marlon Alba sana una niyang gusto, na subalit maldita pa rin niyang pamangkin ang nais nito at ngayon, kanino niya inalay ang matatamis niyang labi? Dito sa isa lang assistant. Mapanghusga talaga siya pagdating sa kalagayan sa buhay. Hindi siya yung tipo na makikisalamuha sa mga gaya nito. Subalit bakit? Bakit niya hiniyaang halikan siya ni Jomar? Ganito na ba siya kadesperada na magkaroon ng love life? Napakawalang taste naman talaga niya sa kanyang pagkabigla. Niyakap niyang kanyang braso sa leeg ng lalaki at ang halik na yun ay mas lumalim pa. Sa edad niyang 30, hinihintay talaga niyang ganitong pagkakataon pero sana ay sa taong gusto niya at hindi sa kung sino lang na lalaki. Hindi siya tumanda ng ganito para sa kung sino lang. Ang init na kanyang nadaramay patuloy na dumaraan sa kanyang katawan, naguguluhan ng kanyang damdamin. Sandara, paus ang tingin ni Jomar nang tawagin ang kanyang pangalan. Nang saglit na maghiwalay ang kanilang mga labi. Tanong niya habang nakapikit ang mga mata. Sandara, muling tawag nito sa kanya, nangunot ang kanyang noo. Dahil sa paulit-ulit na pagtawag nito sa kanya. Sabay mulat ng kanyang mga mata, buhat-buhat siya ng lalaki palabas ng mall, nang di niya namamalayan. Bakit? Paano nangyari? Biglang paglingon niya sa kanyang paligid. Bakit nasa parking area sila? Hindi na makapaghintay ang lalaki na bembangin siya? Sa sandali nga, nagpumilit siyang bumaba mula sa mga braso nito. Naguguluhan man si Mr. Jomar, binaba niya si Sandara dahil mahulog na ito sa labis na kalikutan. Nangunot ang noo ng lalaki habang pinagmamasdan ng babaeng halos sabad na sa kanyang harapan. Titig na titig siya dito. Bakit mo ko dinala dito? Anong plano mong gawin? Gagahasain mo ko, no? May balak kang masama sa akin. Saka bakit mo ko hinalikan? Anong karapatan mong talipandas ka? Namumula sa galit sa Sandara habang dinuduro siya. Hindi siya makapaniwala na ingrata pala talagang babaeng ito. Walang utang na loob. Matapos ng tulungan siya pa ngayon ang minamata-mata nito, iba rin ang karakas ng bunganga nito. Parang isang Diyos kung makapag-alipusta ng kapwa. Nangangalit ang kanyang bagang habang pinapakinggan ito. Sinasamantala mong kahinaan ko. Walang hiya ka, ipapakulong kita. Sigaw pa nito sa kanya. Ano bang pinagsasabi mo? Naguguluhan si Mr. Jomar sa pinagsasabi ni Sandara. Ikaw ha? Bakit mo ako hinalikan? At bakit naman kita halikan? Nangunot ang noo ni Mr. Jomar habang inaalam kung ano sinasabi ng lalaki. Kailan kita hinalikan, Aber? Kanina, sa loob ng mall, bigla mo nalang tinakpan ang bibig ko ng kamay mo. Nakahalukip-kip pa si Sandara habang sinasabi yon. Hindi niya paliligtasin ang lalaki umangkin sa labi niya. Kakasuhan niya to.
Ano bang sinasabi mo? Baliw ka ba? Halos maubos ng pasensya ni Mr. Jomar sa babaeng kausap niya. Tinulungan kita, nawalan ka ng malay. Baliw ka ba? Matapos mo kong tawaging bakla, nilapitan lang kita sinabihan ng mahina. Bigla kang nahimatay. Anong halik-halik ang sinasabi mo? Hindi rin naman kita type. Natigilan si Sandara sa pagkarinig noon. Nawalan siya ng malay? Paano? Ibig sabihin, pagkabog ng kanyang dibdib, nahimatay siya sa kaba? Ganun bang nangyari sa kanya? Wala siyang matandaan. Ano yung nangyari? Nanaginip lang ba siya? Bahala ka nga dyan. Nasira lang araw ko sa'yo. Saka siya tinalikuran ng lalaki at tuloy-tuloy niya itong umalis. Hindi niya nagawang kumilos agad. Kaya isa na lang ang solusyon. Kailangan makita niya CCTV ng mall na yon. Upang malaman kung nagsasabi nga ng totoo ang lalaking yun o hindi. At kapag sinamantala nga nito siya, ipapakulong niya ang lalaki. Wala na siyang inaksayang oras. Nagmamadali na siyang bumalik sa loob na tungo sa admin area. Dumating sa bahay si Sarah. Habang naglalarong mga bata sa labas, kitang-kita niyang bakas ng kaligayahan sa mga mata ni Lloyd nang makita ang kanyang daddy. Daddy! Nakangiti itong tumakbo papalapit sa kanila. Kasama nito si Levi na hawak ang aso nitong si Lucky. Wow, mukhang masayang-masaya ang anak ko bati ni Zephyr sa bata. Kumain ka na ba? Opo, kumain na po kami kanina bago umalis si Uncle Jomar, sagot nito. Mommy, bakit maghapon ka sa opisina? Kasi anak, maraming work si Mommy. Naakit na muna kami kay Lola. Dito lang kayo, bili ni Sarah sa dalawang bata. Magkahawak kami silang pumasok sa loob habang ang dalawang bata naiwan lang sa labas. Alam mo yung mommy at daddy mo, parang hindi na sila nag-aaway. Kwento ni Levi habang naglalakad sila pabalik sa playground. Bati na ba sila? Tanong ni Lloyd. Hindi ko rin alam, pero magmula nang magkasunog at may sumabog sa Quebec, malaki ng pinagkaiba ng pakikitungo nila sa isa't isa. Hindi na sila gaya ng dati na nagsisigawan. Ang hirap pala maging matanda, no? Sana sa pagtanda natin hindi tayo maging ganyan. Wala sa loob na sabi ni Lloyd kay Levi. Basta hindi mo ko lolokohin sa hinaharap, wala naman tayo magiging problema. Nakangiting sagot ni Levi sa kasama niya. Ako? Hindi ako manloloko. Loyal ako, mana ako sa daddy ko. Saka hinarap ni Lloyd si Levi. Ikaw maging mabait ka para naman wala tayong problema sa hinaharap. Ang mga katulong na nakikinig sa dalawang batay natatawa na lamang. Hindi nila lubos maisip ng dalawang batang hindi pa elementary ay nag-uusap na ng tungkol sa hinaharap. Talagang kakaiba. Samantala, Zephyr, nakabalik ka na pala. Nakangiting bati ni Milagros sa kanila nang sila ay dumating. Kamusta na kayo, Lola? Tanong ni Zephyr sa matanda. Eto, maayos naman. Nakakita na ulit. Maari ko nang tulungan si Sarah sa opisina upang maasikaso naman niya kayong mag-ama. Nakangiting sagot ni Milagros. Lola, hinawakan ni Zephyr ang kamay ng matanda. Kung anong mahalaga kay Sarah, mahalaga din sa akin. Napagkasunduan naming pagtulungan ang kumpanya dito at ang aking kumpanya sa Pilipinas. Magtatalaga lamang kami ng mapagkatiwalaang tao dito. Nakangiti si Zephyr sa matanda. Napakabuti mo talaga, Zephyr. Alam kong kapag nawala ako, mamaya pa man ako'y mahimlay dahil alam kong aking apoy na sa mabuting kamay. Nakangiting tugon ni Milagros. Nakita niyo ba si Sandara doon? Hindi siya pumasok sa opisina, Lola. Alam na ba niya? Tanong ni Sarah. Hindi pa. Nais kong malaman niya kapag siya ay nasa opisina na. Alam mo naman, baka kung ano-ano na naman ang gagawin ng batang yon. Pagpasensyahan niyo na ang tita mo, na-spoiled yon. Pero mabuting bata naman siya, nagkataon lang na hindi sanay na hindi niya nakukuha ang kanyang mga mithiin sa buhay. Paliwanag ni Milagros. Kayo nang bahalang magpasensya. Wala pong problema, Lola. Basta para po sa inyo, gagawin namin ang lahat. Maluwang ang pagkakangiti ni Sarah na sagot sa matanda. Bueno, ang guest room sa ibabay na ipaayos ko na. Alam niyo naman na nasa kwarto sa itaas na Era at Ming. Hindi pa kasi nagagawa ang kanilang bahay, kaya pansamantala kay ni Zephyr sa guest room na tinutulugan niya. At yung kwarto mo, Sarah, ay pinapaayos ko para matulugan naman ni Lloyd at masanay na siyang matulog nang wala sa tabi mo. Alam kong kailangan niyo ng privacy mag-asawa. Nakangiting sabi ni Milagros. Nang mula nang gusto si Sarah sa sinabi ng kanyang lola, nahiya niya itong pinasalamatan. Lola, okay lang naman sa akin nakatabi kong matulog si Lloyd. Hindi na niya natapos ang sasabihin na magsalita ang kanyang lola. Sarah, sa'yo okay lang. Paano naman sa asawa mo? Lalaki siya at may pangangailangan din. Kaya hindi maaring yung ayos lang sa'yo ang susundin, hindi ba? Dapat kung ano din ang okay sa asawa mo. Okay ba yon? Napatingin siya kay Zephyr. Malapad ang ngiti ng asawa niya sa kanya. Marahil iniisip nito na nagwagi ito. Lumati na naman ang dugo sa kanyang mukha at
Hindi maiwasang mahiya sa kanyang lola. Lola talaga. Naupo siya sa kama sa kaniyakap ang matanda. Ang bait niyo talaga sa lalaking ito. Kung ipapakita ko sa kanyang lahat ng pabor at pagmamahal, alam ko mas doble pa noon ang ibabalik niya sa'yo. Gusto ko maging maayos ang pagsasama niyo at tratuhin niya kayo ni Lloyd na mas mabuti pa sa pagtrato ko sa kanya. Hinaplos na matanda ang kanyang mahabang buhok. Gusto ko maging masaya kayo sa pagsasama niyo. Maraming salamat, Lola. Sambit ni Zephyr habang nakatingin sa maglola. Umasa kayo na hindi ko mamumuhay at pababayaan ng apo niyo. Matapos ang ilang minuto pang pagkukwentuhan, lumabas na sila upang makapagpahinga ng matanda. Sinilip niya ng kwarto ni Sarah at napagtanto na wala pang ibang gamit niya doon, marahil nasa ibaba pa yon. Nakangiti sabi ni Zephyr sa kanya, bakit para kang kinikilig? Nakangusong tanong ni Sarah. Matutupad ko na naman ang isa sa mga pangarap mo, sagot nito sa kamayabang ng umisi. Ano namang pangarap kung tutuparin mo? Tiningnan niya ito na nakakunot ang kanyang noo. Yung matutulog ka at magigising ng maganda dahil makikita mo na ako bago pumikit at magmulat ang iyong mga mata. Ang yabang mo talaga, nailing na sabi niya. Halika na, puntahan natin si Lloyd. Magkahawak ang kanilang kamay nang bumaba sila at nung nila nakita si Mr. Jomar na sambako lang muka habang nakatingin sa mga bata. Nandito ka na pala, bakit hindi ka na muna magpahinga sa villa natin sa likod? Tanong ni Zephyr sa kanyang assistant, subalit mukhang hindi sila napapansin ng lalaki. Sa unang pagkakataon parang wala ito sa sarili. Nangunot ang noon ni Zephyr. Sa kailang beses pang tinawag ang lalaki, talagang wala ito sa sarili nito. Mukhang absent-minded. Nagkatinginan sila ni Sarah na parehong nagtataka. Uncle Jomar! Matinis ang boses ni Lloyd nang tawagin niyang pangalan ng lalaki. Lumingon ito sa bata na parang gulat na gulat.